Nandyan ka pala, Chairman. Chairman. Ano pong ginagawa nyo? Mga ganitong bagay, ipagawa nyo na lang po sa mga tao sa ibaba. Walang anuman yan. Minsan kailangan din mag-ehersisyo. Isipin nyo na lang, pampalakas lang katawan. Bakit ka pa nakatayo dyan sa harap ko? Sige na, magtrabaho na kayo agad. Pero kasi, inutusan ako ni Shaolin, na siguraduhin ligtas kayo. Sarili nating hotel to. Anong peligro naman meron dito? Kung ganyan ka pa rin, talagang magagalit na ako. Hello, Ma. Bukas 70th birthday ni Papa. Makakauwi ka ba? Pero si Papa kasi. Ang tagal mo na rin kasing, hindi nakakauwi. Kahit di man sabihin ni Papa, siguradong, iniisip ka pa rin niya. Oh, ganito na lang, gamitin mo na tong pagkakataon bukas, para magkasama-sama ulit tayong pamilya, para magkasama tayo ng maayos. CJ, uwi ako bukas. Lay, Vice President, bukas 70th birthday ng tatay ko. I'll serve mo para sa amin, yung pinakamalaking gin, si hall ng hotel natin. Magpapa-birthday ako para kay Papa. Sige. Opo, Chairman. Pakilabas mo yung koleksyon kong, Berkshire Chanking Bowl. Yon ang gagamitin ko bilang birthday gift kay Papa. Chairman, paano po yan? Yan po ang pinakamagandang ruyaw ng Song Dynasty. May dating nag-offer ng 10 bilyon, pero hindi nyo ibinenta. Kayo po, grabe kayo magmahal sa magulang. Nagpakahirap po si Papa buong buhay niya. Wala na nga siyang ibang kinahiligan. Mahilig lang talaga siya sa art at antiques. Yang Berkshire Chanking Bowl na yan, pang birthday gift kay Papa. Parang pasasalamat ko na rin bilang anak niya. Kahit papaano, maipakita kong mahal ko siya. Opo, Chairman. Aasikasuhin ko na po agad. Mga anak, bukas 70th birthday ng lolo nyo. Walang excuse, kahit gaano kayo kabisi. Kailangan nyo pumunta, para batiin at samahan si lolo. Opo Mama, promise, tapos ang mission. Tingnan mo tong data na to. Dapat mag-ingat kayo dito. Dito banda, ha? Tingnan ko nga. Opo ma, aabot po ako. Copy, para kay Mama, dapat lang magpakita. Ang saya-saya dito. Sige, Ang swerte talaga. sige. Ang saya-saya dito. Sige. Sige, Isa pa nga. sige. Ayos yan. Ang galing talaga. Tingnan mo, ang bongga nito. Si Lin Laoyesi talaga, sobrang swerte. Hindi basta-basta, tingnan mo ang okasyon na to. Ang ayos ng setup, ang pamilya Lin talaga, sobrang umunlad na. Oo nga, dito sa Yongsheng Hotel, walang mayaman na makakuha ng reservation. Lalo pa sa Jinx Yutang. Sabi nga, yung mga nagpabok, hanggang sa susunod na taon na ang pila. Jing Shan Bro, talagang malaki ang impluensya mo. Puro yan bunga ng malasakit ng mga anak mo. Ngayon silang lahat, tagumpay na. Ako, si Matandang Lin, naambunan na rin ang swerte nila. Pa, andito na si Lin Gongzi. Sana tumagal ang buhay nyo, parang East Sea. Lumakas pa sana, parang South Mountain. Ito, pinagbidahan pa namin ni Dazzy sa auction house, para makuha ang tunay na obra para sa inyo. Pa, heto, isang munting alay lang. Basta, ngayong araw na to, mag-enjoy lang kayo. Ako na bahala sa lahat ng gastos dito. Nako, magkano kaya yan? Mukhang noligas na naman ang pera ng anak ko. Pa, tingnan nyo naman ang dala namin para sa inyo. Ito, 50 taon na Mautay, old stock. Ito pa, Han Dynasty Jade Pixia. Grabe naman, napakahalaga. Lahat kayo, mga anak ko talaga. Ting ting. Salamat at naalala mo si Papa. Sabi nga ng Yongsheng Chairman, kaya natin nagamit itong Jinx Yutang dahil sa anak kong babae. Nakakapagpasikat na si Papa ngayon. Alam ko na, syempre, dahil na-promote na, kasi ang asawa ko bilang manager ng Tianshen Group, kaya tayo nabigyan ng pabor. Pa, walang problema yan. Ang mahalaga, masaya kayo. Sige, Ang saya ng pamilya na to, ha? Lin Laoyesi, ang tamang oras ay dumating na. Check nyo kung kumpleto na tayo. Pa, ikaw na magdot ng mata ng lion puppet. Ibig sabihin nun, kayamanan at swerte para sa lahat pag kumpleto na tayo. Sisimulan na natin. Sige. Sige. ayos talaga ang lion dance, ha? Ang saya-saya dito.
Buti na lang, umabot pa. Itong si Deputy Lee, grabe talaga. Sinabihan na, wag gawing engrande. Sige. Uy, di ba yan ang panganay na anak ng Lin family? Narinig ko pa noon, pinalayas daw siya, napadpad sa syudad, nagre-recover ng basura. Tingnan mo nga itsura niya, parang pulubi. Baka naman napadpad dito para makikain lang at makiinom. Bakit siya lumapit? Pa, nandito na ako ulit. Bakit ka nandito? Tingnan mo naman ang itsura mo. Sinadya mo pang ipahiya ako dito. Tara. Bilisan na natin, umuwi na tayo. Pa, pumunta ako para batiin ka sa kaarawan mo. Hindi ko kailangan. Noon kasi, ikaw, pinalayas kita mula sa pamilya Lin. Hindi ka karapat dapat maging parte ng pamilya Lin, lalo na hindi ka bagay maging ate nila. May dala ka pang 3 anak na hindi mo sariling dugo. Kung hindi ka maghanap ng lalaking mapapangasawa, paano ba yan? Gusto mo ba talaga akong suportahan kita habang buhay? Ate, pakinggan mo na lang si Papa, please. Diyan sa kabilang bahay, si Matandang Wang. Oo, may problema nga sa binti, parang may bukol. Pero may pera siya. Tama, ate, si Matandang Wang. Hindi naman siya nandidiri na mayroon kang 3 anak, di ba? Hindi ako magpapakasal ulit. Kaya kong buhayin ang mga anak ko ng mag-isa. Sige, dalhin mo na lang. Yang 3 mong anak na hindi mo sariling dugo, lumayas ka na sa pamilya Lin. Naku naman, ate, ikaw. Pa, ang dami ng taon ang lumipas. Hanggang ngayon galit ka pa rin? Anak mo pa rin ako. Tumahimik ka. Sino bang tatay mo? Dito sa pamilya Lin, wala ka ng lugar dito. Sa ika-7 taon ng buhay ko, malaking selebrasyon ito. Ganyan lang ba ang damit mo na dadalhin dito? Sira-sira pa? Gusto mo lang sigurong sirain ang araw ko, di ba? Pa, hindi ko naman po intensyon na mainis kayo. Sabi mo pa hindi. Sa simpleng makita lang kita, pakiramdam ko na bawasan na ang buhay ko ng 10 taon. Kung ikukumpara sa kapatid mo at kay Bunso, wala ka talagang naabot. Bakit mo naman nasabi na wala akong kwenta? Ayaw mo pa aminin. Tingnan mo tong handaan na to. Ang Vice President na si Lee, siya mismo ang nagsabi na dahil sa anak, kung babae, kaya nagamit natin ng mataas na kalibreng Jin Ziyu Hall para sa handaan na to. Kaya mo ba yun? Pa, bakit naman kailangan pang ipaliwanag mo sa kanya? Katulad niya, prom di talaga. Ano naman malay niya kung gaano kahalaga ang Jin Ziyu Hall? Jin Soo Hall. Sigurado ba kayong dahil kay Tingting ito nangyari? Hindi ba, Lin Huilan, 2 anak lang ni Papa na babae. Kung hindi ako, ikaw na lang na, nangingitlog sa basura. Tingting. Pamilya tayo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan kasama. Kung sino man ang pinaboran, ang mahalaga ay mapasaya si Papa. Kahit minsan lang sa buhay niya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang kapal pa ng mukha mong makipag-agawan sa akin ng papuri. Hindi naman ako nakikipag-agawan ng papuri. Gusto ko lang naman sabihin ang totoong nangyari. Pa, mas mabuti pang tanungin niyo mismo, kay Vice President Lee, kung sino talaga ang anak na pinaboran. Tama na, Lin Huilan. Hindi mo pa ba alam mahiya? Tingnan mo nga. Sila pa ang mga kapatid mong nagdala ng dangal sa akin. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Hanggang ngayon maliban sa tumakas sa kasal, may iba ka pa bang nagawa na dapat ipagmalaki? Ikaw, Lin Jingshan. Ikaw ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Pa, may regalo rin po ako para sa inyo. Ate, tigilan mo na yan. Yang sako mong puno ng basura, alisin mo na agad. Baka mamaya madumihan mo pa ang paningin ni Papa. Ate, baka naman matagal mo na talaga itong plano. After ng handaan, yung plastic bag mo, dadalhin para iuwi ang mga tirang pagkain. Mamaya may mga bisita pa na darating. Pag nakita pa nila si ate, ganyan-ganyan ang itsura. Mapapahiya tayo sa buong pamilya Lin. Tama, mas mabuti pa, paalisin na lang siya. Wala nang ibang makakahiya kundi siya. Lin Huilan. Pakinggan mo ako ng mabuti. Lahat ng darating ngayon ay mga importanteng bisita. Katulad mong wala namang kwentang basura. Hindi ka karapat-dapat kahit isang hakbang dito. Tayo na. Tara. Alis ka na. Noong tumigil ako mag-aral, nagtrabaho ako para buhayin sina kuya at bunso. Ibinuhos ko ang lahat para sa pamilyang to. Pero lahat ng sakripisyo ko, para sa inyo. Wala pala sa inyo yon, kumpara sa pakitang tao lang na handaan. Anak kong si Xiaolan ba yan? Ma, nandito na ako. Xiaolan, nag-away na naman ba kayo ni Papa? Hindi ba siya masaya? Ikaw ang panganay na ate, kailangan mo talagang magpasan ng konti, tiisin mo na lang, lilipas din yan. Pero si Papa kasi, Teka muna, huwag mo munang sabihin yan, umuwi na ba si Naroyaw? pauwi na sila, nasa daan na. Mamaya, andito na sila. Makikita ni Papa na andito na ang mga bata, kahit paano, magiging maayos din ang pakikitungo niya.
Tara na, sumama ka sa akin, pasok tayo sa loob. Ang ganda naman dito. Ang bongga talaga, ang sosyal at elegante ah. Tingnan mo, ang laki ng lugar na ito. Dito ka na lang umupo. Sandali, dito ka ba talaga dapat umupo sa main table? Alam mo ba ang tamang patakaran? Yung upuan na yan, para yan sa mga importanteng bisita. Tama ka, ate, wala ka man lang, pakiramdam. Bakit umupo ka dyan? Pwede ba talaga? Bakit? Bawal ba akong umupo dyan? Sige na nga. Huwag nyo nang palakihin pa. Magkapamilya naman tayo. Hayaan nyo na si Xiaolan na umupo dyan. Hay nako, matandang misis. Parang naipit ang utak mo sa pinto. Sino ba nagdala sa kanya dito? Tapos gusto pa umupo sa main table. Kalma ka muna. Alam mo ba, kung ilang importanteng bisita ang darating ngayon? Tumawag si Lee, Assistant Vice President, sabi ng chairman ng Yongsheng Hotel. Personal siyang pupunta para batiin ako sa birthday ko. Kung makita siya dito, baka mapahiya pa tayo sa mga bisita. Ano ba yan? The G. Ito na ang pagkakataon na hindi na mauulit. Kung magkakaroon tayo ng koneksyon kay presidente ng kumpanya, ang pamilya Lin natin, pwede nang magtagumpay sa buhay. Pa, totoo ba yan? Ang presidente ng Yongsheng Group. Sobrang tindi ng reputasyon yan. Sobrang tindi ng reputasyon yan. Sobrang tindi ng reputasyon yan. Parang lahat ay kayang kontrolin, parang pati puntod ng ancestors natin. Babalikan na tayo ng swerte. Oh, paano? Bakit hindi ka pa umalis? Huwag ka nang magpahiya rito. Pa, kahit pa may importanteng bisita ka, kahit si presidente yung darating, pero anak mo pa rin ako, bakit hindi ako pwedeng umupo sa main table? Gusto mo pang umupo sa main table? Yung kapatid mong lalaki at babae nakaupo, kasi may nagawa sila. Eh ikaw, ano bang nagawa mo? Nagwawalis ng banyo at nagpapulot ng basura, ikaw ang kahihiyan ng pamilya Lin. Ate, tao may dignidad, puno may balat, pati pinapasok ka lang para umamoy ng pagkain dito. Ginawa na naming lahat para sa'yo. Ayaw mo pang umalis dito sa main table? Tama yan, ate. Pinapasok ka pa dito. Dapat nga nagpapasalamat ka na. Gusto mo pa sa main table umupo. Ting-ting. Dazai, hindi niyo ba naaalala, noon tumigil ako sa pag-aaral? 3 trabaho ang ginagawa ko kada araw. Para makapag-aral kayo sa kolehiyo. Hangad ko lang naman maintindihan niyo ang halaga ng pamilya. Hindi para laitin niyo ako rito. May mukha ka pang magkwento niyan ngayon. Kung noon, napangasawa mo lang si Wulawe. Humingi ka sana ng malaking dowry. Hindi natin mararanasan ang hirap na ganito. Tama. Sa perang kinikita mo, ano ba mabibili mo? May matinong damit ba? Ma, noon, ginawa ko ang lahat. Lahat ng kinita ko. Ipinadala ko dito, daig pa niyo ang ginhawa. Bakit parang lahat ng ginawa ko? Ni itong upuang to, hindi ko pa makuha. Xiaolan, maawa ka na sa nanay mo. Pabayaan mo na ang mga lumang issue. Pwede bang sa sulok na lang tayo umupo? Please. Narinig mo ba? Pati nanay mo gusto ka nang umalis. Bilisan mo, umalis ka sa harap ko. CJ, aalis na ako. Pero pa, naisip mo na ba? Sino ba talaga yang presidente na sinasabi ni Vice President? Sino ba talaga siya? Anong ibig mong sabihin dyan? Sa tono ng boses mo, ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito? Itong hotel na to, iyo rin ba to? Ako nga ang nag-ayos ng handaan na to. Ha 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 ha. Gusto ko lang naman sana, magkasama-sama ulit ang pamilya. Tama na, lalo pang lumalayo ang usapan. Sunod mo bang sasabihin, ikaw ang chairman ng Yongsheng Group? Tama, itong Yongsheng Hotel Group ay pagmamay-ari ko talaga. Kaya nga ngayon, nagse-celebrate si dad ng birthday niya sa Jinsuting. Dahil yan kailifuzong na ako, rin ang nag-utos mag-ayos. Ate, klarong-klaro naman na, dahil ako ang naging department manager, kaya tayo nabigyan ng pabor. Para din naman yan, sa Tianchen Group, kaya tayo napadali. Bakit bigla mo namang inangkin? Ibig sabihin, akala nyo lahat ng ito ay dahil lang kay Chen Lisheng. Eh ano pa nga ba? Ate, o dahil sa'yo naman kaya talaga? Huwag ka na magpanggap na mayaman dito, nakakahiya ka na talaga. Ako na nga ang napapahiya para sa'yo. Xiaolan, kahit si mama pinakiusap ko na sa'yo. Tama na, pwede ba? May kaya na ang bayaw mo ngayon. Umaasa pa rin tayong lahat sa kanya. Iniisip ko din naman ang kapakanan mo. Natatakot lang si mama na mapahiya ka lalo. Ma, maniwala po kayo sa akin. Sa akin talaga ang hotel na to. Tama na. Napahiya mo na, ako ng sobra. Bakit ba nagkaroon ako ng anak na, puno ng kasinungalingan, at nagpapabagsak ng swerte sa pamilya? Pa, 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 ayos ka lang ba? Layuan mo ako, huwag kang lalapit.
Lin Huilan, ilang taon ka nang hindi umuwi. Pagbalik mo, siya pa nabigla si Papa ng ganito. Kapag may nangyaring masama kay Papa, hindi talaga kitang mapapatawad. Lin Huilan, gulang gusto mo lang namang makakain, di ba? Sige, papayag na ako. Ngayon, pumunta ka sa banyo, at linisin mo yan ng maayos. Pagkatapos mong maglinis, bibigyan kita ng pagkain. Pa, anak niyo po ako. Bumalik ako para batiin kayo sa kaarawan. Pero pinapalinis mo lang ako ng banyo. Pupunta ka ba o hindi? Kung ayaw mo, umalis ka na rito. Tama na, tama na. Tigil na kayong lahat. Ako na lang maglilinis. Okay na. Kumain na lang kayong mabuti lahat. Kapag nagkaayos ang pamilya, asenso ang lahat. Ma, dito ka umupo. Ako na ang bahala. Shaolan. Ma, malapit na tayong makarating sa hotel. Bakit parang ang sama ng pakiramdam nyo? Hindi naman kayo pinahiya nila lolo nila, di ba? Ma, aksidente kasi tayo kanina. Naiipit tayo sa flyover. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Malapit na po talaga kami. Nakakainis na talaga, tong traffic na to. Ma, malapit na po kami. Kapag may nang-ahas pang mang-insulto sa inyo, ako talaga ang unang lalaban. CJ, walang nang aagrabyado kay Mama. Mag-iingat kayo. Hindi na siya pwedeng pumasok dito sa bahay mula ngayon. Isang buong pamilya tayo. Kita mo agad sa mukha ni Mama na may mali. Agad tayong pupunta roon. Puntahan natin si Mama para suportahan siya. Gusto ko lang makita kung sino ang magtatangkang apihin si Mama. Dapat tayong magmadali. Tera. Ang sarap nitong ulam. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Masarap din pala to. Kain pa po kayo ng marami. Damihan mo pa ang kain. Ate. Ate, bakit naman ginagawa mo na naman to? Mamaya magyeyelo na ang mga kamay mo. Hayaan mo na kami ang gagawa niyan sa susunod. Oo nga, ate. Sabi ni Papa, ikaw daw ang bayani ng pamilya natin. Ikaw ang nag-ipon ng sapat para sa tuition namin. Kapag nakagraduate na ako ng college, bibili talaga kita ng malaking bahay. Bibili kita ng kotse. Pag gusto nating pumunta kung saan, pupunta tayo. CJ. Pag nakikita ko kayong ganyan ka-successful, lahat ng hirap at pagod ni ate, sulit talaga, kain na, dali. Tera. Tikman mo to. Tingnan mo to. Tagay, itira mo naman ako. Tera. Tagay tayo. Shaolan. Mama, Shaolan. Ito, kunin mo. Ito kasi, regalo sa akin ni Tingting nung nakaraang taon. Gintong singsing. Mamaya, alisin mo yung balot. Iabot mo kay Papa. Sabihin mo ikaw ang nagbigay. Mama, pinapakuha niyo sa akin ang regalo ng kapatid ko para sa inyo, tapos gagamitin kong parang regalo ko. Parang di tama. Shaolan. Kahit pakiusap ko na to. Yuko ka muna, para lang matapos na. Alam mo naman, ugali ng papa mo. Tiisin mo na lang. Mas mahalaga ang pagkakasundo ng pamilya kesa kahit ano pa. Nagprepare talaga ako ng regalo para kay Papa. Tingnan mo. Tingnan mo naman yang nasa bag mo. Okay ba yang pangregalo mo? Kung si Papa ang tumingin yan, baka hindi niya magustuhan, tapos mainis pa siya, ikaw pa sisihin niya. Ma, huwag ka mag-alala. Itong regalo ko, hindi yan pahuli sa kahit kaninong ibibigay nila. Siguradong matutuwa si Papa dito. Huwag mo na masyadong alalahanin. Hay nako, itong batang to. Bakit ka ba ang tigas ng ulo mo? Sige na, pumunta ka na. Alista mo ito sa pangalan ni Lin Huilan. Lola, parang hindi yata tama yan ayon sa patakaran. Pakiusap naman. Gawin mo na lang tong pabor para sa akin. Talagang wala na akong magawa eh. Kung hindi na tahimik ang birthday celebration na to. Para rin naman ito sa kabutihan ng pamilya. Ate, tingnan mo. Grabe talaga si Mama, sobra siyang paborito. Binigay pa niya yung gold ring na iniregalo mo sa kanya last year. E ibibigay pa pala sa panganay na ate bilang birthday gift. Anong klaseng gawain yan? Si Mama, parang nakakalimot na talaga. Ginagamit pa ang gamit ko. Para lang may maipakita dyan sa nakakahiya na iyon. Oo nga. Kung talagang gagawin ni Mama yun, mapapahiya lang buong pamilya. Hindi ko hahayaang makalusot siyang ganyan na lang. Kailangang harap-harapan kong sabihin sa lahat para malinaw ang lahat ng totoo. Siya ang mapapahiya, huwag lang niya idamay pa. Ma,
Anong ibig mong sabihin? Ito yung regalo kong binigay sa'yo. Kahit hindi mo ito gusto, hindi mo naman pwedeng ibigay kay ate para magmukhang may dala siya. Maria. Grabe, sobrang pinapaboran mo talaga si ate. Walang pera si ate. Dahil siya mismo ang walang kakayahan. Hindi mo pwedeng kunin ang regalo ko sa'yo para siya ang makinabang. Hindi patas yan. Lakasan ba ng boses ninyo? Nakikiusap lang si Ma sa inyo, ha? Pamilya tayo. Bakit kailangang maghiwa-hiwalay ng akin at iyo? Si ate noon, para sa inyo. Huwag nang ungkatin ang dati. Tapos na ang dati. Iba na ang ngayon. Kung kulang siya, dapat tanggapin niya. Kung gusto niya magregalo, siya ang bumili. Huwag mong gamitin ang mga gamit ko para magyabang. Ang ingay ninyo. Ano bang klase to? Nakakahiya. Hindi nyo ba alam kung anong araw ngayon? Pa, pakisuyo. Ikaw na magdesisyon. Ito po yung regalo ko kay Maria. Hindi naghanda si ate ng matinong pang birthday. Tapos gusto ni Ma, na yung gininto ang singsing ko na para kay Ma. Ibigay kay ate. Hindi ba obvious na pinaglalabanan ako dito? Pa, ang galing talaga ni ate sa pagsasamantala sa sitwasyon. Palala ng palala. Kanina lang, sinabi pa niya na siya raw ang presidente ng kumpanya. Pero sa totoo lang, wala nga siyang handang matinong regalo. Yung mga paandar niya, nakakahiya na talaga. Sobrang kapal na. Lin Huilan, lumapit ka rito. Tay, tinawag niyo po ako. Ikaw talaga, anak na suwail. Tingnan mo ang ginawa mong kalokohan. Ang buong pangalan ng pamilya Lin. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan dito. Ano bang ginawa ko? May lakas ka pa ng loob magtanong? Pinakiusapan mo pa ang nanay mo. Nakunin ang gamit ng kapatid mo para palit lang sa regalo. Kahit ganitong kababa ang gawin, nagawa mo pa rin. Ako si Lin Jingshan. Mabuti ang pangalan ko buong buhay ko. Paano ako nagkaroon ng anak na kasing kapal ng mukha mo? Huwag mong saktan. Huwag mong saktan. Matanda ka na kasi. Ako na lang ang sisihin. Lahat ng kasalanan ko na. Kasi nakita ko si Xiaolan. Wala siyang maibibigay na regalo sa'yo. Natakot ako na magalit ka. Kaya hindi na ako nag-isip ng tama. Kinuha ko yung regalo na binigay sa akin ni Tingting. Ginamit ko lang para palit sa regalo. Kung gusto mong manakit, ako na lang. Ikaw naman Lola, grabe ka rin. Ma, sinabi ko naman po sa'yo na inihanda ko na talaga ang regalo para kay Dad. Bakit ayaw mo naman akong paniwalaan kahit minsan? Paniwalaan ka? Ano pang basehan ko para paniwalaan ka? Ika-70 kaarawan na ni Dad. Tapos ito lang, mga walang kwentang gamit ang gusto mong ibigay bilang regalo. Lahat ng tao dito nakatingin. Hindi ka pa ba nahihiyang maging dahilan ng kahihiyan ng pamilya natin? Tay, maniwala po kayo sa akin. Alam ko pong hilig nyo ang mga antigong bagay. Kaya talagang naghanda ako para sa inyo ng isang porcelain mula pa sa Song Dynasty. Tingnan nyo po. Song Dynasty daw, talaga ha? Alisin mo yan, baka madumihan pa yung paningin ko. Lin Huilan, sinasabi ko sa'yo. Mga kalat mo, ayoko tanggapin. Lumayo ka nga agad sa harap ko. Pa, alam ko may hindi mo ako naiintindihan. Pakiusap, tignan mo man lang. Itong biik si Tianking na bowl na to, bihira to at napaka-espesyal na gamit. Ang halaga nito, hindi mo masusukat. Bihirang gamit pa raw. Itong sirang mangkok lang na to, para sa akin, mukhang galing lang to sa bangkita. Tama ka dyan, ate. Meron bang nagpapahiya ng tatay ng ganito? Nagregalo ka ng sirang gamit, pang birthday pa kay Papa. Nakakahiya tuloy ako para sa'yo. Hindi ko talaga maipaliwanag sa inyo. Pa, ang ganitong bagay, basta marunong kang tumingin. Isang tingin lang, mahalata mo na ang halaga nito. Tignan mo naman. Itong mangkok na to. Galing bangkita lang. Bakit hindi sinasagot ni Chairman ang tawag? May nangyari na kaya? Hello? Si Chi Manager ba to? Pumunta ka agad sa Jinx Hall ngayon na. Kung may mangyari kay Chairman, ikaw ang mananagot sa akin. Naiintindihan, Vice President. Pa, bakit mo binasag yon? Alam mo ba kung magkano yon? Ano ngayon? Nabali ko lang ang mangkok mo. Gusto mo pa akong paabutan ng bayad? Ate, wala ka na bang katapusan? Hindi lang isa. Kahit 10. Kahit 100 pa. Ilan mang basagin. Babayaran ko lahat. Wala kayong kaalam-alam sa totoo nitong halaga. Gusto mo lang ng pera, tama ba? Sige, pagbibigyan kita. ₱500, sapat ba? 1,000, sapat ba? 2,000. 2,000, sapat ba? Dazi, Tingting. Ito yung bagong sweldo ni ate.
Kunin niyo na, bilis. Salamat ate. Ang bait mo, ate. Ate, babalikan ko talaga lahat ng kabutihan mo. Ito na ba yung sinasabi mo? Pagbabayad ng utang na loob. Pulutin mo. Di ba gusto mo ng pera? Pulutin mo yan. Ako na ang pupulot. Ako na ang pupulot. Shaolan. Alam kong hindi madali ang buhay mo. Hawakan mo na tong pera na to. Ma, kung iniisip nila sa akin yan, edi hayaan na natin. Pero ikaw din ba? Akala mo ba? Nandito ako para humingi ng pera. Tigas pa rin ang ulo mo. Wala ka talagang hiya. Gusto niyo magbayad ng danyos, tama? Sige lang. Kaya niyo bang bayaran? Yang gamit na yan, halaga niyan 10 bilyon. Ha ha ha. 10 bilyon pa talaga. Ate, kung may problema ka sa ulo, magpagamot ka na agad. Nagdadaldal ka lang ng kung ano-ano dito, para kang nababaliw. Sandali. Pwede bang makita ko? Mang Wu. Bakit napag-abala pa kita? Simpleng gulo lang ng pamilya, napahiya tuloy kami. Sobrang. Pagsasayang talaga ng yaman. Sayang. Mang Wu. Hindi ba ordinaryong sirang mangkok lang ito? Sirang mangkok? Tinatawag mo yang sirang mangkok? Ito ay ruyaw ng Song Dynasty. Isa sa mga pinakamahalagang antik na kakaunti ang natitira sa mundo. Pero, ang luma na ng mangkok na yan. Walang alam. Antik yan na libo-libo na ang taon. Kaya nga ganyan ang aura niyan. Noong nakaraang taon sa Hong Kong Jazz Hide, isang kagaya nito, Rumi Shi, nabili pa ng 5 bilyon at 300 milyon. Mang Wu. Baka naman nagkapalit lang kayo. Dinududa mo ba? Ang profesional kong kakayanan? Hindi ko po kayang questionin kayo. Pero kasi, yung ate ko, namumulot lang ng basura. Paano siya magkakaroon ng sobrang mamahaling bagay gaya niyan? Sayang at nahuli ako. Hindi ko tuloy napigilan ang nangyaring to. MS, Lin, pwede kong itanong, ito ba yung tinatawag na Bixi Chanyong Zon? Noon, sumikat na sumikat ito. Kaya naging usap-usapan sa buong mundo ng koleksyon. Balita noon, may nag-alok pa ng 10 bilyon. Galing niyo, Mang Wu. Pero totoo ba talaga ito? Ang alam ko kasi, itong Bixi Chanyong Zon na ito, palaging hawak ng chairman ng Yongsheng. Ngayon at nandito ito. Ibig sabihin ba, kayo si chairman ng Yongsheng? Mukhang may nangyari sa Jin Ziyu Hall. Bilasin mo, sumama ka sa akin agad. Ngayon, sino mang magtangkang galawin si chairman? Hindi ko talaga palalampasin yun. Alam ko na. Ikaw lang ang pwedeng nagnakaw nito. Magaling ka talaga, Lin Weilan. Nagnanakaw ka. Pati sa Yongsheng Group ka pa nanggagaling. Sabi mo ako ang nagnakaw. Eh kung hindi, sino pa? Ninakaw mo yung gamit ng tao para pang regalo. Ngayon nabasag mo pa. Sinasabi ko sa'yo. Mag-isip ka na kung paano mo babayaran yon sa may-ari. Huwag mo kaming damay dito, ha? Tanga ka talaga. Kailan ka ba matututo? Suwail na anak. Tingnan mo, ang laki na ng gulo na ginawa mo. Pag-aari yan ng Yongsheng chairman. 10 bilyon yan. Pati ikaw, tingin mo ba ako ang nagnakaw? Ate, hanggang saan mo ba ipipilit yung katigasan ng ulo mo? Ang hirap ba talagang umamin ng mali? Kayo naman talaga ang may kasalanan. Ikaw na walang pakiramdam. Tingnan mo, hindi kita uurungan ngayon. Tumigil ka. Sino ang naglakas loob na magwala dito sa Jinx Yutang? Ang kulay ng glaze na to. Ito ba ang pinakaiingat-ingatang koleksyon ng presidente? Ang Songdai Ruyaw na bowl? Sino ang may kagagawa nito? Sino ka ba? Ito ang aming lobby manager dito sa hotel, si Manager Chi. Si Manager Chi pala, saktong dating po ninyo, sir. Itong bagay na to, si Lin Weilan ang nagnakaw nito, at siya rin ang some iron yan. Walang kinalaman sa amin yan, ha? Ito ang pinakapaboritong gamit ng presidente. Nasira nyo pa, ha? Kaya nyo bang bayaran to? Lahat ng mga ito, si Lin Weilan ang nagnakaw. Pati kunwari siyang presidente. Presidente, nasaan po kayo?
Ang inyong tauhang si Chirulong ay huli sa pagdating para protektahan kayo. Karapat-dapat akong parusahan. Mr. Chen. Hindi ko alam na darating kayo. Pasensya na po at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Manager Chi. Sakto, nandito ka. Nagpapanggap siya dito at niloloko ang mga tao. Sobrang nainis ako dahil dito. Ikaw na bahala kung paano aayusin to. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen. Dito sa lugar ko, yung mga ganyang klaseng pasaway na nakakaistorbo sa inyo, alam ko na kung paano sila harapin. Ikaw si Lin Huilan, di ba? Bilisan mo, mag-sorry ka agad kay Mr. Chen. Kirulong, hindi mo ako kilala? Naalala ko na, ikaw yung tagalines dito sa hotel natin. Yung lagi ka namang nagmumap, kahit minsan ang bagal mo, hinahayaan na lang. Pero ngayon, ang tapang mo pa dito, pati pangalan ko tinatawag mo ng derecho. Grabe ka na talaga, wala kang pakialam sa mga batas. Narinig niyo ba lahat? Ate ko yan. Oo, tagalinis lang siya dito. Ngayon, ang tapang na, pati manager kinokontra na. Ate, huwag ka nang magmatigas. Bilisan mo na at mag-sorry kay Manager Chi. Manager Chi, sa ganyang empleyado lang, huwag mo nang patagilan pa. Gawin mo na dapat gawin. Kirulong, mukhang ikaw, hanggang hindi ka napapahiya, di ka tatantanan. Yung approval letter mo para sa promotion bilang lobby manager. Yung pirma sa kanang ibabang bahagi nun, anong pangalan ang nandoon? Ang importante ng papeles na yon, dapat ba talaga na nalalaman mo yan? Takot ka bang ilabas at ipakita? O baka naman, hindi mo kilala ang pirma mismo ni Chairman? Sige, ngayong araw ipapakita ko sa'yo. Tao, kunin mo nga yung briefcase ko. Manager Chi. Ang pirma ng chairman ninyo, bakit ganito? Naalala ko na. Dahil sa'yo lahat to, ikaw talagang walang silbi, puro abala lang. Wala ka bang mata? Sorry. Sinadya mong dagdagan ng dumi ang pirma ng chairman. Ginawa mo pang kunwari ikaw ang chairman. Naniniwala ka bang kaya kitang tanggalin agad? Tatanggalin mo ako. Kirulong, sino bang nagbigay sa'yo ng otoridad? Dito, ako ang masusunod. Ako ang nagdedesisyon dito, tao. Gamitin ang otoridad ko, suriin ang impormasyon niya. Yes, manager. Gusto kong mapalayas siya agad dito. Manager Chi. Notifikasyon ng sistema, kulangan ng otoridad. Hindi permisong maghanap. Imposible yan. Ako ang head manager dito sa lobby. Paano naman akong hindi makasuri ng impormasyon ng isang tagalines lang? Wala kang karapatang silipin ang impormasyon ng board member at mga mas mataas pa. Hindi pwede. Ibig sabihin ba, totoo kang chairman? Imposible. Xi Jingli, nababaliw ka na ba? Kung siya ang chairwoman, kakainin ko lahat ng basag na porselanang to. Xi Jingli, naman, dito sa loob na to, siguradong may pagkakamali. 7 ang miyembro ng board. 6 doon nakita ko na lahat. Ibig sabihin ba, siya talaga ang chairwoman? Ngayon naniniwala ka na ba na ako ang chairwoman? Chairwoman, pasensya na po, hindi ko po nakita agad. Kasalanan ko po, pasensya na talaga. Xi Jingli, pag-isipan mo naman ng mabuti. Hindi mo makita ang impormasyon niya. Hindi kaya posible na, hindi naman talaga siya, regular na empleyado ng kumpanya nyo? Ang ibig mong sabihin, outsource siya? Suriin mo ang kontrata niya. Tama, outsourcing nga. Temporary staff lang siya. Ate, hanggang dito na lang ba ang palabas mo? Gusto mo pa yatang ituloy ang drama mo? Lin Huilan, bakit hindi ka pa kasi umamin ng pagkakamali? Kung hindi, ibubuking kita. Siguradong hindi mo kakayanin ang mangyayari. Ibubuking mo ako. Sige lang, gusto ko ring makita kung paano mo ako ibubuking. Ikaw, pumunta ka sa housekeeping department.
Tingnan mo agad, kung may kontrata si Lin Weilan. Pag wala, palayasin mo na siya. Opo, manager. Ulat, manager. Department ng Panglilinis, walang kontrata si Lin Weilan. Tayay. Narinig nyo naman lahat, di ba? Si ate, matagal nang niloloko ang lahat dito. Bilasan nyo, paalisin na siya dito. Oo nga, Tay. Paalisin nyo na siya agad. Huwag niyong hayaang mapahiya pa tayo rito. Tayay. Huwag na kayong mag-atubili. Mamaya pagdating ng manager, baka huli na ang lahat. Lin Weilan. Ikaw. Gusto mo ba talagang patayin ako sa inis? Ano bang naging kasalanan ko sa buhay? Bakit nagkaroon ako ng anak na katulad mo? Walang hiya. Malas. Huwag mong saktan, huwag mong saktan. Kahit ang dami niyang kasalanan. Anak ko pa rin siya. Kung kailangan mo man manakit, ako na lang ang saktan. Maria. Ano ba talaga itong nangyari sa buhay natin? Ma, pakiusap, aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Bukod sa pag-iyak at pagtitiis ko, ano pa ang kaya mo? Ano bang naging kasalanan ko? Napakalaking kasalanan ba? Mas pinili mo pang paniwalaan ang mga ibang tao, ang mga palpak na kasinungalingan nila. Kaysa, pagkatiwalaan man lang ng kaunti ang sariling anak mo. Ganoon ba? Tiwala? Ano ang karapatan mong pag-usapan ng tiwala? Isa kang pinakamababang tagalinis lang. Nagpanggap ka pang supervisor. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring umamin. Talaga bang gusto mo akong mamatay sa galit? Ang mga pagkiling sa puso ng tao. Hindi lang basta parang isang malaking bundok. Noong una, para masuportahan ko ang mga kapatid ko. Nagtrabaho ako bilang tagalinis. Ano ba, sa paningin nyo? Habang buhay na lang ba akong tagalinis? Ate, nag-o-open topic ka na ba ng Philosophy Channel dito? Ikaw ang nagsasabing naiinis ka. Pero kami nga natatakot sa'yo. Alam mo ba, nagkukunwari kang ikaw ang chairman dito. Kapag dumating ang totoong chairman mamaya, lahat kami, buong pamilya natin, damay sa gulo. Ate, pwede ba, tumigil ka na? Sa kahihiyan dito, lumabas ka na. Umalis ka nga dito. Imposible naman to. Dazzy, ba't ka sumisigaw ng ganyan? May nakita ka ba? Tumawag si Deputy Manager Lee. May higit 10 missed calls pa. Sigurado akong peke yan. Paano ba naman magkakaroon si ate ng number ni Lee na Deputy General Manager? Trabaho lang niya maglinis dito. Bakit si Deputy General Manager Lee mismo ang tatawag sa kanya? Tagalinis lang siya. Kayo, niloloko niyo lang sarili niyo. Kaya hindi niyo makita ang kontrata ko. Dahil ako mismo ang chairman ng hotel na ito. Totoo yan. Grabe, Diyos ko, baka lahat ng sinabi ni Lin Weilan ay totoo. Totoo palang chairman siya. Sa tingin ko, siguradong hindi na malayo. Ang daming ang tawag mula kay Deputy General Manager Lee. Ibig sabihin may nangyayari talaga. Shaolan. Shaolan. Lahat ng sinabi mo kanina, totoo ba yun? Ma, simula bata pa ako. Kailan ba kita niloko? Shaolan. Sa wakas, natupad mo na pangarap mo. Hindi mo na kailangan magpaalipin o magpaapi sa iba. Ma, Ma, isang wala lang naman na numero, pinapansin nyo pa, malay mo, kung kanino niya lang nakuha yan. Tama. Ngayon, sa harap ng lahat, subukan mong tawagan yung number na yan. Ay loudspeaker mo ha. sige lang, walang problema. CJ, pabayaan ko na kayo. Magandang araw po, ang tinatawagan po ninyo ay kasalukuyang nasa isang tawag. Pakisubukan na lang po ulit mamaya. Nakausap pa ngayon. Ano ba itong sila uli? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Narinig nyo na ba? Itong si Lee Vice Presidente. Talagang hindi niya sasagutin ang tawag niya. Tay, lumabas na ang katotohanan, hindi ba? Itong si Lee Vice Presidente, siguradong galit na siya. Salot, talaga bang hihintayin mo pang dumating si Lee Vice Presidente na may mga kasama? At hilahin ka palabas na parang patay na aso, saka ka pa aamin?
Lee Vice Presidente, hindi talaga makontak si Mama sa telepono. Sigurado akong may nangyari sa kasiyahan ng kaarawan. Kahit ano pa ang mangyari, kailangang siguraduhin na si Mama walang kahit anong gallows o pinsala. Opo. Malas ka. Totoo ngang malas ka sa pamilya. Una, nagkunwari kang presidente ng board. Tapos, pinalampas mo pa si Lee Vice Presidente. Talaga bang gusto mong gawing lemay ng Lin family ang dapat sana'y kasiyahan ko? Dazzy, Ting, paalisin mo yung problema na yan dito. Umalis ka na, halika dito. Lumakad ka na. Maria, hindi natin pwedeng palayasin siya, Ma. Anak mo rin siya, talagang kadugo mo. Ma, nalilito ka lang. Ang pinalalabas niya ay siya daw ang presidente ng Yongsheng Hotel. Maaari ba natin labanan yung ganong tao? Maria, ginawa naman niya yan sa sarili niya. Si Lee, ang vice president na yan, siguradong galit na yon. Mamaya, siya na mismo ang babawi nitong Jing Xiu Hall. Ang handaan para sa birthday ni Papa. Wala na, masasayang lang. Ang pamilya natin, mapapahiya lang sa harap ng lahat, matatawa sila. Tama, Ma. Kung patuloy mo siyang pinagtatanggol, para mo na ring inaaway buong pamilya natin. Dazzy, gusto mo talagang palayasin si ate mo sa bahay natin? Lumayas ka. Sabi ni Papa, lumayas ka, kaya kailangan mo umalis. Umalis ka na. Ano bang kasalanan ang nagawa natin? Ayos-ayos ng pamilya natin, ba't naging ganito bigla? Tahimik lahat, tahimik. Si Vice President Lee. Tumatawag si Vice President Lee. Manager Chi. Ano bang nangyayari talaga sa Jing Xiu Hall? Wala namang problema. Meron lang kasing isang, walang pakialam na janitor, na nagkunwaring chairman dito. Ano sabi mo? Paanong nangyari to? Huwag kang gagalaw. Paparating na ako dyan. Ay, oo. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na kung paano aayusin to. Bilisan mo. Puntahan mo agad ang Jing Xiu Hall ng mabilis. Mga security. Narinig nyo yung sinabi ni Vice President Lee, di ba? Galit na galit siya ngayon. Kapag hindi pa natin Apple AS ang baliw na babaeng yan, lahat tayo, tanggal. Opo, manager. Lin Huilan. Ngayon, gamitin mo tong panyo. Panasan mo ng malinis ang sapatos ko. Tapos aminin mong ikaw ay isang sinungaling. Hindi na kita uusigin pagkatapos nun. Kirulong, gusto mo talagang ipunasan ko ang sapatos mo? Tama. Dito sa Yongsheng, janitor ang nagpapahid ng sapatos ng manager. Regulasyon yan dito. Hindi ka exempted. Dazay, Luhod ka. Bitawan mo. Kirulong, talagang bulag ako noon. Kaya kita na-promote. Naglakas loob ka pa talagang. Ay buli ang mga tauhan mo. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Promote mo ako. Ikaw. Ikaw na may sahod na 1,200,000 kada buwan bilang janitor. Akala mo utang na loob ko pa sa'yo yun, ano? 1,500 kada buwan, ako mismo ang pumirma sa mga papeles. Na ang pinakamababang sahod sa janitorial ay 6,000. Lahat ng pinaghirapan nila. Napunta lang sa bulsa mo, Kirulong, di ba? Marami ka rin palang alam, ha? Huling tanong ko na to sa'yo. Tung sapatos na to, lilinisin mo ba o hindi? Manager Chi, pakiusap ko. Palayain mo na ang anak kong babae. Tong sapatos mo, ako na ang maglilinis. Ma, huwag. Wala sa ating luluhod. Kirulong, ginamit mo trabaho mo para sa pansarili mong interes. Kinulimbat mo sahod nila, inalipusta mo pa mga empleyado. Ngayon, hindi kita papatawarin. Ngayong patay na ang lampara mo, matigas pa rin ang ulo mo. Tingnan natin ngayon, kung ikaw ang mas matibay ang loob, o mas matigas ang kamao ko. Suntukin nyo, bugbugin hanggang malapit ng mamatay. Ma. Huwag. Tigil. Tabi na kayo dyan. Chairman, pasensya na, nahuli ako. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Lee, Deputy General Manager, sakto ang dating nyo. Itong baliw na babae na to, nangangahas magpanggap na chairman dito. Sinasaway ko nga siya ngayon para sa inyo at kay chairman. Pinagpapangaralan ko na siya. Anong sabi mo kanina? Saan yang? Nagpapanggap na chairman? Ayun siya mismo.
Lin Huilan, isa siya sa mga janitress natin dito sa hotel. Hindi lang siya nagkunwaring chairman, inilalait pa niya ang mga executive natin sa hotel. Sobrang kalabisan, dapat talagang parusahan. Ibig sabihin, pinapagalitan mo siya para kay chairman, yung impostor na yan. Oo nga, P, Deputy General Manager. Trabaho ko talaga ito. Mga ganitong klaseng basura dito sa ibaba, hindi dapat niluluwag. Titirahin kita dahil dyan sa trabaho mo. Lee, Deputy General Manager. Ba't niyo po ako sinasaktan? Pasensya na po, nagkamali ako. Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Walang alam sa takbo ng mundo. Aba, maswerte ka nga't yan lang ginawa ko. Oo nga, Vice President Lee, hindi ba mali ang tinamaan nyo? Si Manager Chi tapat sa trabaho niya. Lahat ng ginagawa niya ay para sa reputasyon ng hotel. Ang talagang dapat nyong sampalin ay si Lin Huilan na manloloko. Oo nga. Vice President Lee, malinaw na si Lin Huilan ang nagpapanggap bilang presidente. Ang dapat parusahan ay siya talaga. Dapat huwag niyong baligtarin ang tama at mali. Kanina. Sino ang sinabi mong dapat parusahan? Si Lin Huilan. Binigyan pa kita ng respeto. Pero wala kang takot sa buhay mo. Hindi. Bakit niyo ako sinampal? Kung may sasampalin kayo, dapat siya ang tamaan. Ano ba ang nagawa namin? Walang silbi ka. Karapat-dapat ka talagang masaktan. Kayo. Hindi ba gusto niyong malaman kung bakit? Gusto niyong malaman kung sino siya? Sige, sasabihin ko na sa inyo, Li Fuzong. Hindi ba isa lang naman siyang tagalinis dito sa hotel natin? Ano bang espesyal sa kanya? Nakita mo ba siyang nagwawalis dito sa hotel? Ilang beses na ba? Kaya ba talaga tingin mo tagalinis na siya? Li Fuzong. Sige, alam ko na. Siguradong tagalinis siyang outsource. Wala siyang regular na kontrata. Siguro akala nyo masyado akong maluwag sa kanya. Tama ba? Huwag po kayong mag-alala. Sisantehin ko siya agad ngayon. Ang tapang mo namang magtanggal sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, akala mo kung sino ka. Mga mata ko yata bulag. Bakit ba kita pino-promote? Inutil ka naman. Ginawa kitang lobby manager. Walang yaka, hindi ka marunong magpakatao. Inutil. Li Fuzong, ano pong ginagawa nyo? Nagkunwaring chairman si Lin Huilan. Si Manager Chi, ginagawa niya lang naman yan para sa inyo, di ba? Para sa akin, ginamit lang nila pangalan ko na panakip butas. Ano bang sinasabi mong kalokohan na yan? Li Fuzong. Para po sa inyo ito. Nililinis lang namin yung hotel mula sa mga pasaway. Hindi ba para din sa inyo ito? Oo nga, Li Fuzong. Si Lin Huilan, manloloko naman yan. Lahat ng sinasabi niya, puro kalokohan. Sa mga ganyang tao, hindi dapat tayo magmalambot. Sa tingin ko ikaw ang tunay na pasaway. Ikaw. Sino ka ba at may karapatang magdadaldal dito? Bakit po? Ano bang dahilan? Tumabi ka. Ito ang asawa ko si Chen Li. Nitong nakaraan lang, na-promote siya bilang manager ng Tianchen Group. Itong Jinxiu Hall na to, dahil sa pangalan ng asawa ko kaya nagagamit natin to, di ba? Sabihin mo, kaya nagagamit ninyo ang bulwagang Jinxiu. Dahil sa asawa mo, Chen Li, Vice President Li. Ganun ba? Hindi ko na itatago sa inyo. Ako, kaka-promote lang, bilang Department Manager ng Tianchen Group. Itong handaan na to ngayon, siguradong para sa company higher ups, para ay motivate ako, gantimpala para sa akin. Kaya nga sinabihan kayo, para ilaan ang bulwagang, Jinxiu para sa akin. Pabuya sa'yo ba? Anong panaginip yung pinagsasabi mo? Kailan pa naging lugar ng Tianchen Group? Para bigyan ng pabuya ang mga empleyado, ang bulwagang Jinxiu ng Yongsheng Group namin? Pati ba naman tanggapin ng tropa ninyong walang kwenta? Kapag nagpadalos-dalos ka pa sa mga sinasabi mo, akong bahala, lalabas kayong parang mga patay dito. Ay hindi maaari yon. Tay, magsalita ka naman. Oo nga. Manager Lee, hindi ba kahapon? Kayo mismo tumawag at sinabi yan sa inyo. Pinagbigyan nyo kasi. Ah hindi, kasi nirerespeto nyo ang pamilya namin. Oo. Vice President Lee. Ako po si Lin Jingshan. Ako ang binibigyang parangal ngayon. Kahapon, tumawag kayo, at malinaw na sinabing, lahat ng ito, dahil sa anak kong babae. Tama po ba ang pagkakarinig ko? Mang Lin. Sa tawag ko, sinabi kong pwede ka na gamitin ang bulwagang Jinxiu ng pambihira. Pero lahat yon dahil sa anak mong babae. Tama. Mang Lin. Tanong ko lang po, ilan ba talaga ang mga anak mong babae? Ako, totoo ngang may 2 anak akong babae. Pero, ang panganay kong anak na si Lin Huilan, masyado siyang matapang at walang pakundangan. Naglakas loob pa siyang magpanggap bilang chairman ng kumpanya ninyo. Kaya natuwa ka, Vice President Lee.
Malaki ang kasalanan niya rito. Ngayon, hayagan kong inihahayag. Napinutol ko na ang ugnayan namin. Mula ngayon, anuman ang mangyari sa buhay o kamatayan niya, wala na itong kinalaman sa pamilya Lin. Tay, gusto niyo ba talagang tuloyan ninyo akong itakwil at burahin mula sa pamilya ito? Ako pa rin ba o hindi na ang tunay niyong anak? Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Tingnan mo, hindi kita masyadong papaluan. Tama na, Vice President Lee. Bakit po kayo ganyan? Ginoong Lin. Ang labo nyo talaga, ang bulag at walang puso nyo. Ikaw. Ulitin mo nga ang sinabi mo ng malinaw. Sasabihin ko sa'yo. Kung bakit kayo pinagamit sa Jinx U-Hall na to. Kung bakit pati pamilya nyo nadamay sa biyaya, hindi dahil sa bunsong anak mo. Kundi dahil sa panganay mong anak, na si Lin Weilan. Vice President Lee, hindi pwedeng biruin yan. Ang anak kong si Lin Weilan. Paano naman magiging chairwoman ng kumpanyang ito? Malinaw namang siya ang tagalinis nyo sa hotel. Tagalinis, makinig kayong lahat. Ito mismo, ang chairwoman ng Yongsheng International Hotel Group. Si MS Lin Weilan. Ito. Hindi, imposible yan. Ate, paano namang siya, ang chairwoman ng Yongsheng International Hotel? Hindi talaga pwede. Mangyari yun. Siguradong nagkamali kayo. Chairwoman. Pasensya na po at nahuli ng konti ang security. Patawad po. Ano pong gusto niyong gawin? Sa mga taong ito, Kirulong, abuso ka sa tungkulin. Kinaltasan mo ang sahod. Pinaparangalan mo pa ang mga empleyado. Sa oras na ito, terminate ka agad. Ipaalam sa lahat ng partners sa industriya. Blacklist siya ng buo. Kasabay nito, sabihan ng legal department na makialam. Lahat ng ninakaw niya nitong mga taon, dapat mabawi ng buo. opo. Chairwoman. Nakiusap po ako sa inyo, Chairwoman. Chairwoman, nagkamali po talaga ako. Alam ko na po talaga na mali ang ginawa ko. Ako po ang nagkulang. Maawa po kayo. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko po kaya mawala ng trabaho, Chairwoman. Kirulong, dahil sa pananakot mo sa mga empleyado, sa lahat ng paglapastangan mo sa mga nakakataas, akala mo ba may karapatan ka pa makipagtawaran sa akin? Ito, mga tao. Dalhin na siya. Chairman. Patawarin niyo na po ako, Chairman. Ate, sandali lang. Kanina, puro yun ay hindi pagkakaintindihan. Magkapatid tayo, di ba? Dugo natin, mas matibay pa sa tubig. Ang mga nakakataas, di na isinasaalang-alang ang paliit na kasalanan. Sana di mo na kami pagsabihan ng ganyan. Oo nga. Pamilya tayo. Lahat tayo, pamilya. Kahit mabali ang buto. Nakaangkla pa rin sa laman. Ate. Ang pamilya Lin natin. Ikaw lang talaga ang pag-asa namin. Ikaw ang haligi ng bahay natin. Tama. Pamilya tayo. Kanina, paulit-ulit mong sinabihan ako ng madaya at walang hiya. Na parang gusto mo si Kirulong, patayin na ako agad-agad. Nasagi mo ba sa isip mo na pamilya tayo? Pati ikaw. Yung hawak mong pera, binaon mo sa mukha ko. Na parang gusto mong ipahiya ako na parang pulubi. Na parang walang halaga nung ginawa mo yon. Nasagi mo ba sa isip mo na pamilya tayo? At ikaw pa. Ang mahal kong tatay. Ako si Shaolan. Yung hawak mong tungkod, gusto mo akong hampasin. Parang gusto mo na talagang itaboy. Putulin na ang pagiging mag-ama natin. Nasagi mo ba sa isip mo? Anak mo ako ang tunay mong anak. Pamilya tayo. Ate, huwag po kayong magalit. Hindi po namin alam ang totoong pagkakakilanlan ninyo. Kaya nga po, sabi nga nila, kung hindi mo alam, wala kang kasalanan. Oo nga. Kung alam lang namin, na kayo pala ang chairman. Tiyak na tiyak po. Parang Diyosa na po kayong tinitingala namin. Tama. Ibig sabihin nyo, kung hindi ako ang chairman, karapat-dapat lang akong apihin. Pahiya. O palayasin sa sariling bahay, ganun ba? Sa paningin nyo, ang halaga ko, nakatali lang, sa posisyon kong chairman, tama ba? Tama na. Sabihin ko pa sa inyo ito, parang nagsasalita lang ako sa pader. Li Fuzong, Nandito. linisin agad ang lugar.
at paalisin ang mga taong walang kinalaman dito mula sa Jing Utang. Huwag. Pa, magsalita na po kayo. Kapag pinaalis talaga tayo, saan pa natin ilalagay ang dangal ng pamilya natin? Pa, pakibilasan niyo po at magsalita kayo. Sa birthday celebration na to, palalayasin ng anak ang buong pamilya. Kapag kumalat to, ang Lin family natin. Mula noon hanggang ngayon, hindi na makakalaban ulit ang taas noo. Kahit anong kasalanan ni Papa. Nagpapakumbaba po ako sa'yo dito, pwede na ba yon? Huwag mo lang talaga kaming palayasin, anak. Ang hina po talaga ng memorya ninyo. Kanina lang, sa harap ng lahat ng kamag-anak natin. Kayo mismo, binanggit nyo pa na kayong si Lin Huilan. Putol na ang relasyon nating mag-ama. Ang bilis nyong makalimot. Pakilang umalis kayo, kasama ng pamilya ninyo. Umalis ka agad sa hotel ko. Shaolan, lahat ng yan, puro bugso lang ng damdamin ni Papa. Huwag mong gawing totoo yun. Wala namang tampuhan sa mag-ama na tumatagal ng isang gabi, di ba? Alam ni Papa, hindi naging madali ang buhay mo nitong mga taon na lumipas. Tayo, isang pamilya tayo. Dapat buo at masaya lang tayo palagi. Ano pa bang mas gaganda dyan? Tama ba? Masaya lang dapat. Kapag sa'yo galing ang mga salitang yan, hindi ba parang ang labo pakinggan? Kung hindi ako ang chairman, nung araw na pinahiya ako at halos sipitin at palayasin, magsasalita ka kaya para sa akin gaya ngayon? Hindi mo gagawin. Dahil sa puso mo. Kahit ano pa iyong marating ko, kahit gaano pa kalaki ang isinakripisyo ko, hindi ko pa rin matutumbasan ang halaga ng mga kapatid ko. Ako lagi ang anak na pwedeng isantabi. Iwan o isakripisyo. Di ba? Ito. Li Fuzong. Ipaganap ka agad ang utos. Oo po. Mga tao, dalhin nyo silang lahat. Ate, Tigil. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang saktan si lolo ko. anak, buti naman at nandito ka na. Yung ate mo, walang pake sa pamilya. Gusto tayong palayasin lahat. Oh, yan yo. Mabait na anak ng mama. Ngayon na ang ate mo ay chairman na ng Yongsheng Group. Bilisan mo, tulungan mo si mama magmakaawa. Tapatan mo siya. Ma, nalilito ka na yata ang Shingran Entertainment natin. Isa sa pinakamalalaking kumpanya. Hindi hamak na mas mataas ang market value niyan kaysa sa bulok niyang hotel. Ako pa nga ang pinakapinopormahan ng kumpanya. Exclusive talent na under kontrata. Malayo ang mararating ko. Bakit ba ako kailangan matakot sa kanya? Anong dapat pa namin pag-usapan? Tama si Yanyo. Ako nga, sariling sikap, nakapasok sa Xinghe Research Institute. Top candidate ako roon. Xinghe Research Institute. Anong level ng institusyon yon? Paano makakalaban ang Yongsheng Hotel niya? Lalo pa ngayon, nagsaani puwersa na tayo. Kailangan pa ba natin magpakabasa? Isang chairman ng hotel? Dai, narinig mo ba? Si Ming Shen. Nasa Xinghe Research Institute ngayon. National level na yon, Tay. Oo nga, Tay. Si Yanyo, sikat na artista na ngayon. Sa isang advertisement pa lang, kikitain niya pang habang buhay na ng ordinaryong tao. Ay oo. Tunay ngang punong-puno ng talento ang Lin family natin. Tingnan ko lang kung sino pang magmaliit sa pamilya Lin. Yung ate mo. Naging chairman nga lang. Nakalimutan na ang sariling apelyido. Naglalakas loob ng gamitin ng dahas laban sa sariling pamilya. Sa lugar ko, ang mga diko trip, natural lang na palalayasin. Kailan pa ba, umabot sa inyo, kayong mga bata, ang magdikta sa akin dito? Laki mo ng confidence naniniwala ka ba? Na kapag nagsama ang Shingran Entertainment at Xinghe Research Institute sa isang pahayag, sigurado, lulubog yung bulok mong hotel, wala nang pupunta dyan. Kaya mo ba yun? Ako pa. Manager ako ng department sa Tianchen Group. Isusumbong ko lang sa grupo. Ang masamang traito nyo sa mga business partner, tiyak nagkakaproblema na kayo. Siguradong malalaking talo ang aabuti. Ayos. Lahat ng dapat lumabas, lumabas na rin. Sa wakas, lumabas na kayong lahat. Pero naisip nyo ba, na sa kakarampot ninyong koneksyon, gusto nyo nang tapakan ang Yongsheng Group? Hindi ba masyadong ilusyonado yan? Kami daw ang ilusyonado? Ate, malapit na kayong mapahamak. Matapang ka pa rin magsalita. Mamaya, pag dumating na ang handog sa birthday ni Lolo, gusto kong makita kung kasing yabang ka pa rin ng ngayon. Dumating na po ang handog para kay Lolo.
Chairman, ito po ang handog na kanina pa po pinaiabot at sinabing dapat niyong matanggap mismo. Alam niyo po ba kung sino ang nagpadala? Sir, ayon po sa impormasyon, ito pong isa ay nagtutumbas ng 80 milyong halaga ng jade na ruyi mula po sa Tianchen Group. Ito namang isa na nagkakahalaga ng 70 milyon, isang Yuan Dynasty na porcelain vase, galing sa Xinghe Research Institute. Itong isa pa, tinatayang 60 milyong halaga ng Hachon Jade na iskultura ng Wuliang Shou Buddha, mula sa Xingran Entertainment Group. Lumaki na talaga ang mga batang ito. May malasakit na sila, isama mo na silang lahat sa baba. Sige po. Tigil. Sino ang nagbigay ng permiso sa'yo na hawakan yan? Iyan ang handog namin. Para kay Lolo sa kaarawan niya. Patunay ng kakayahan namin. Sino ka ba? Karapat-dapat ka bang humawak niyan? Ano nang sinabi mo? Yung regalong binigay nyo, Lin Mingsuan. Sabihin mo nga sa akin. Etong tatlong bagay na to, may kahit anong koneksyon ba kayo dito? Lin Huilan, bingi ka na ba? Kanina lang. Klarong-klaro sinabi ng secretary, itong Jade Guanyan na nagkakahalaga ng 80 milyon. Galing yan sa Tianchen Group. Bilang manager ng department ng Tianchen Group, siguradong dahil sa akin kaya nila to binigay. Tama ang sabi ni Second Uncle. At yung blue and white porcelain na 77 milyon. Galing yun sa Xinghe Research Institute. Ako kasi priority nilang. I train sa Xinghe Research Institute. Kung wala akong connection doon, paano naman malalaman ng Xinghe Research Institute na birthday ng lolo ngayon? Paano naman sila magpapadala ng ganitong pambansang kayamanan? Tama. Yang Jade Buddha na 60 milyon, galing yan sa Xingran Entertainment namin. Ako ang bida ng kumpanya. Kaya binigay to ng kumpanya, para damayan ako at palakasin ang presence ko. May mga ibang tao dyan, huwag kayong mag-apanggap na mahalaga kayo dito. Lolo, tingnan nyo, yung birthday gift namin sa inyo, okay po ba sa inyo? Okay, talagang sinatingting at dosi ko. Talagang napaka-successful. Ang mga anak ninyo, sobrang gagaling. Ang regalo ninyo, nagbigay ng karangalan kay Lolo. Hindi katulad ng ibang tao dyan. 3 na nga anak, hanggang ngayon, ni Anino hindi nagpapakita. Napahiya tuloy ako ng husto. Jing Chen, Shuran. Dapat nagsimula na ang handaan para sa kaarawan. Yung regalo kong, jade na ruyi na may disenyo ng dragon. Mukhang ayos naman, di ba? Huwag ka mag-alala, ate. Yung hinanda ko naman, vasong Yuan Qinghua na may disenyo ng lotus. Mapa-artistic value man o pampinansyal na halaga, hindi talaga mapapahiya. At yung akin, ay statuwa ng Guanyan na hawak ang lotus, gawa sa purong jade violet. Alam mo naman si Lolo mahilig sa mga bagay na pangrelihiyon. Sigurado akong magugustuhan niya yun. Ayos. Tara na, pumasok na tayo ngayon, para ma-surprise sila ni Mama at ni Lolo. Oo, sige. Ate, alam mo ba, sa panahon ngayon, hindi sapat na may pera ka lang. Ang mahalaga, mapalaki ng maayos ang mga anak mo. Dahil yung konting yaman mo, mauubos din yan eventually. Tingnan mo nga ang mga anak natin. Mga bata pa pero matagumpay na, malayo ang mararating. Yan ang talaga namang nakakapagpataas ng reputasyon ng pamilya. Ganun ba? Pero naisip ba ninyo? Yang mga anak nyo, sa konti nilang karanasan, talaga bang kaya nilang magbigay ng ganyang kamahal na regalo sa handaan? Mas mabuti pa, sabihin ko na direct, itong 3 regalo na to, mga anak ko mismo, ang naghanda para kay lolo nila. Lin Huilan, tigilan mo yung mga kwento mo. Nagkakagulo ka na, matigas pa rin ang ulo mo. Huwag mong kalimutan, pag pinagsama-samang lakas ng pamilya natin, kayang-kaya naming bumagsak ang hotel mo. Magkaisa tayo. CJ, tawagin niyo na lahat ng tinuturing niyong malalakas na koneksyon para makita natin kung hanggang saan ang yabang ninyo. Kung makakagawa ba kayo ng ingay laban sa amin. Lin Huilan, kasalanan mo to. Tumawag na ako kay Mr. Shu ng Xingran Entertainment. Pumayag siya na gamitin lahat ng resources nila para pabagsakin ang presyo ng stocks ng hotel nyo. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magmamagaling. Sakto. Kakatanggap ko lang din ng sagot mula kay Vice Director Wu ng Xinghe Research Institute. Naglabas ng official statement ang Xinghe Research Institute. Kinakansela na nila ang lahat ng project na kasama ang Yongsheng Hotel. Pati sila, sasali na rin sa joint action na to.
lumabas na rin ang sanction. Order ng Tianchen Group namin. 3 malalaking kumpanya, magsasanib puwersa. Di pa lumilipas ang 3 minuto, babagsak na ang stocks nyo. Siguradong wala na kayong pag-asa. Tama, Tay. Narinig mo ba? Malapit nang mabangkarote si ate. Konti na lang. Mas mahirap pa sila sa mga pulubi. Ate, kanina ang tapang-tapang mo pa. Gusto mo pa kaming palayasin lahat. Itong bulok mong hotel. Mamaya lang, wala na yan sa'yo. Tingnan ko lang, kung paano ka pa magmamagaling. Salba ka. Narinig mo ba? Kanina pa, naglakas loob ka pa, na magrebelde at di magpakabait, pinalayas mo pa si Papa. Ngayon, karma na yan. May hustisya pa ang langit, may hustisya pa talaga. Ngayon, ako na ang magpaparusa sa'yo, molditang anak. Tigilan nyo na. Sino mang magtangkang saktan ang nanay ko, pagsisisihan nyo na ipinanganak pa kayo sa mundong to. Hayop ka, naglakas loob kang itulak ako, lolo mo ako. Lolo, noong sinaktan mo ang nanay ko, wala ka ng karapatang tawagin na lolo. Lahat ng nananakit sa nanay ko, kaaway namin sila. Ma, ayos lang ba kayo? Pasensya na po at nahuli kami. Wala tong nangyari kay mama. Basta makita ko lang kayo. Parang wala nang problema si mama. Ma, eto si Royao, si Jingchen, at si Shuran, bumalik na sila lahat. Lahat kayo, malalaki na. Bumalik na kayo. Ang importante, andito na kayong lahat. Lola, pasensya na po. Pinag-alala po namin kayo. Lola, simula ngayon habang andito kami, walang sinuman ang magtatangkang saktan kayong dalawa ni Mama. Talagang may malasakit sa isa't isa ang mag-ina. Ano? Kayo, 3, wala ng pera, wala ring kapangyarihan, puro kawawa, pero andito pa rin at nagdadrama. Pagiging mapagmalasakit, paano nyo gagawin yan? Sa salita lang. Oo nga, 3 hampas lupa, ang lalaki ng ulo nyo, halika. Lumapit kayo at humingi ng tawad sa lolo nyo, kung hindi, ngayon, kayo talaga ang mapapasama. Yung sinabi ko, hindi nyo ba narinig ng maayos? O hindi nyo pa naintindihan? Mag-sorry na kayo, karapat-dapat ba kayong mag-sorry? Lin Huilan. Magaling ka talagang magpalaki ng mga anak. Puro suwail pati sa nakatatanda, hindi marunong gumalang sa matatanda. Napahiya na ang pangalan ng Lin family dahil sa inyo. Nakakatanda. Kasabwat mo pa ang iba, habang binabastos mo ang nanay ko. At muntik mo pa siyang saktan. Nagpakita ka ba talaga ng asal ng nakakatanda? Matanda ka nga pero wala kang respeto, kaya huwag mong asahan na rerespetuhin ka ng mga mas bata. Rebelde. Talagang rebelde. Ano kang klaseng tao? Anong karapatan mo na pagsabihan ako? Tama. Tingnan nyo nga sina Yanyo at Mingshan sa bahay natin. Bata pa pero matagumpay. Kayo, 3 walang silbi. Bukod sa gulo, ano pa bang kaya nyong gawin? Anong karapatan nyo na magmayabang dito? Kayo, 3 wala. Hindi pa nakaranas ng tunay na buhay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Balikan nyo. Tingnan nyo lahat ng mga gamit dito. Magkano ba talaga ang halaga? Ipagbili ko kayong 3. Hindi nyo pa aabot ang kahit kapiranggat ng halaga nito. Ito ang agwat. Naipadala na ang mga bagay. Sayang. Parang inilagay ang perlas sa putikan. Ang red along ito. Napunta sa harap nyo. Parang ininsulto ang mga ito. Kalokohan. Itong mga bagay na ito, galing sa opisina ng asawa ko, anak ko, at pinsan ko, para bigyan tayo ng dangal. Bakit nyo sinasabing hindi kami karapat-dapat? Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Isang matandang walang silbi, kasama ang 3 batang walang kwenta. Alam mo ba ang lakas ng Tianchen Group? Kahit lamok, mas madali pa kayong pitikin. Tiyuhin. Naglakad ka na ng matagal sa buhay. Wala bang nagturo sa'yo kung paano dapat magsalita ng maayos sa tao? May lakas ka pang manakit ng tao. Natatapang ka pang saktan ako. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag binangga mo ang Tianchen Group? Gusto kong payuhan ka, palakihin mo ang mga mata mo, tingnan mo ng mabuti, ang totoong kaaway ng Tianchen Group, babagsak at magiging walang kwentang tao na walang kalaban-laban. Ikaw yun. Ako si Lin Royao. Simulan agad ang pag-alis kay Chen Li, sa lahat ng tungkulin niya sa Tianchen Group. I-freeze ang lahat ng pondo niya. Ipaalam sa HR department na i-apply ang pinakamataas na penalties ayon sa patakaran. At mag-notify sa buong industriya, habang buhay na pagpapatanggal. Anong sinabi mo? Ipaban mo ako? Pinakiusapan mo ang Tianchen Group na ipaban ako?
Siguraduhin mong malinaw. Makikinig ba ang Tianchen Group sa isang batang kagaya mo? Maghintay ka lang ng 10 segundo. Luluwag ka at magmamakaawa sa akin. Ano ka ba? Puro kalokohan yung sinasabi mo. Hindi pa nga madilim sa labas. Nangangarap ka sa harap ng araw. Sinasabi ko sa'yo, hindi papayag ang grupo. Hello, Sekretarya Chen, anong meron? Shenli, makinig ka mabuti. Mula sa headquarters ng grupo, may emergency order. Simula ngayon, terminated na lahat ng posisyon mo sa Tianchen Group. May isang araw ka para ipack lahat ng gamit mo at umalis. Kasabay nito, magpapadala ang grupo ng announcement sa buong industriya na ikaw ay permanenteng ibaban. Sandali lang, Sekretarya Chen. Ano na naman to? Sino ba talaga ang may galit sa akin? Ang pinakamataas na president ng Tianchen Group, Lin Royao. President Lin. Totoo bang ikaw ang president ng Tianchen Group? Ngayon alam mo na. Habang hindi pa ako nagbabago ng isip, mabuting umalis ka na agad. Sige, aalis na ako. Lalakad na ako ngayon din. Pa, huwag kang matakot. Tianchen Group lang yan. Hindi natatakot ang Xingran Entertainment. May Xinghe Research Institute pa tayo. Oo nga, hindi naman nagpapatalo ang research institute natin sa kanila. Xingran Entertainment. Xing Research Institute. Talagang napakaraming pwedeng daan sa langit, ayaw nyo. Pero sa impyerno na walang pinto, pila pa kayong nagpipilit pumasok. Lin Jingchen, anong ibig mong sabihin kanina? Ayusin mo ang pananalita mo, ha? Alam mo ba kung ano, ang posisyon ko ngayon? Tama, oo. Anak ko ngayon ay isang intern na fellow sa Xinghe Research Institute at talent pa ng bansa. Kayo, mga hindi kilalang tao lang. Naglalakas loob kayong pakialaman siya. Pakialaman? Pakialaman? Mukhang, na-misinterpret mo yata ako. Ang gusto kong sabihin, yung anak mo, hindi lang siya walang kwenta sa academics, kundi kayong lahat dito. Puro inutil at walang mararating. Sobra na, ha? Sakit ka na talaga sa ulo, Lin Jingchen. Gusto mo bang mamatay ako sa galit sa'yo? Hindi na yata kinaya. Ikaw pa mismo, kasama ang mga taong yan. Hinamak nyo ang nanay ko. Ginamit nyo ang kapangyarihan nyo para yurakan ang dignidad niya, pati gusto pa nyong saktan siya. Na-imagine mo ba kung gaano siya nawalan ng pag-asa? Kung gaano kasakit para sa kanya? Anak, huwag mo nang patulan. Hindi ba't nagtutulungan kayo? Para pabagsakin ang stocks ng Yongsheng? Ano na, kamusta na? Hindi na ako makapaghintay pa. Ngayon na, gusto ko nang makita na nalugi ang pamilya nila. Kaya, wala kang dapat ipag-alala. Siguradong ayos lang ang lahat. Sa lakas ng Xinghe Research Institute, mas madali pa nilang tapusin ang isang hotel kaysa makatapak ng langgam. Ganun lang kadali. Ganito na lang, tatawagan ko na agad yung nakakataas na boss natin. Hello, boss. Ako po si Intern Lin Mingchen mula sa Institute. Tungkol po dito sa plano ng research. Para pabagsakin ng Yongsheng Group, malapit na po ba talaga nating makamit ito? Lin Mingchen pala ito. Mas mataas masyado ang level ng usapang yan. Iko-connect na lang kita sa linya ng director. Mag-ulat ka na mismo sa kanya. Maraming salamat po talaga. Tay, nakita nyo ba? Mismong si director na ang Como contact. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin parte na talaga ako ng mga pinaka-pinagkakatiwalaan nila. Ayos. Anak, ang galing mo naman. Nakakatawag ka na ngayon, kay director mismo. Sige na, tawagan mo na. Ipakita mo galing mo. DD Director. Magandang araw po. Ako po si Intern Lin Mingchen mula sa Institute. Tungkol po dito sa atin. Lin Mingsuan. May kailangan ka ba sa akin? Imposible yan. Hindi talaga pwede. Lin Jingchen, ikaw, paano naging ikaw? Ang director ng Xinghe Research Institute? Kailangan ba? Bilang direktor, lahat ng ginagawa ko ay iulat ko pa sa'yo. Director, nagkamali po ako. Pagbigyan niyo ako, buhayin niyo ako. Pinilit lang nila ako gawin yon. Noong inaapi nila ang nanay mo, wala naman po ako doon. Wala akong kasalanan. Maawa kayo, Director, huwag po niyo akong patayin. Lin Mingsuan. Ginamit mo ang pangalan ng institute para magpakasigaan, manloko sa labas. Hindi mo man lang inisip na magpakabait. Ngayon, ako mismo mag-aanunsyo. Tanggal ka na sa pagkaka-enroll at lahat ng posisyon mo ay wala na. Bukod pa dyan, hindi ka na kailanman tatanggapin sa alinmang sangay ng institute. Lin Mingsuan.
Bahala ka na sa buhay mo. Tapos na ang lahat. Nag-aral ako ng ganitong course buong buhay ko. Ngayon, alin pang, kumpanya ang magtatangkang tumanggap sa akin? Hindi, may pag-asa pa. May pag-asa pa talaga, anak. Huwag na huwag kang magkaproblema, anak. Huwag mo namang takutin si mama, anak. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Isang CEO ng Tianchen, isang direktor ng Research Institute, 2 anak niya. Ano ba talaga ang pinagmulan nila? Lolo, huwag kayong matakot kahit gaano pa sila kagaling. Hindi nila tayong magagawan dito sa Shinran Entertainment. Ako pa mismo ang pinakamabentang artista ng kumpanya. Oo. Tae. Si Yanyo. Ang pinakamalakas na star ng kumpanya. Hindi tayo pababayaan ng kumpanya para kay Yanyo. Pinakamabentang artista ng kumpanya. Chen Yanyo. Matagal na akong main star ng Shinran Entertainment pero ni minsan hindi ko narinig na may katulad mo pala dito. Sino ka ba? Nagpapanggap ka pa bilang tao namin sa Shinran Entertainment tapos minamaliit mo pa ako. Tingnan mo, wag mong subukang pagalitan ako. Maghintay ka lang. Hello, Boss Wang. Chen Yanyu, makinig ka sa akin. Ang kumpanya ay agad na. Kinakansela ang lahat ng kontrata mo. Bumalik ka agad sa kumpanya para asikasuhin lahat ng papeles. Ken, kansela na. Bakit naman? Boss Wang. Boss Wang, hindi naman pwede iyon. Isa ako sa pinakamalaking kita ng kumpanya. Bakit? Dahil bulag ka. Na-offend mo ang CEO ng Shinran Entertainment. Lin Shuran. Boss Lin. Wala ka ng pag-asa. Ikaw. Ikaw ang CEO. Hindi. Imposible. Papaano ka naging presidente ng kumpanya? Kailangan ko bang ipampaligo sa mukha mo ang ebidensya ng pagmamayari ng shares? Bakit? Bakit sa tagal ko sa kumpanya? Hindi pa kita nakikita kahit minsan. Akala mo ba, dahil lang sa credentials mo, nakapasok ka sa Shinran? Kung hindi lang dahil sa pakisama bilang magkamag-anak natin, ni hindi ka makakapasok sa unang screening ng open hiring. Ang pag-angat mo, tulong lang yan. Ngayon, binabawi ko na lang. Lumayas ka. Ma. Yung katawa-tawa nilang plano, para harangin tayo, nasolusyonan ko na yun habang papunta pa lang dito. Ayos sa yung Sheng, lahat maayos. Huwag ka nang mag-alala. Ayos. Nakita ko kayong ganito ngayon. Lahat ng hirap ko sa mga taon na lumipas. Sulit na sulit. Nagpunta pa siya dito ng suot ang sirang uniforme ng janitor para mag-birthday. Obvious na sinadya niyang pahirapan tayo. Kung noon pa lang sinabi niya na kung sino talaga siya, edi sana walang ganitong gulo. Sadya niya talaga yun. Gusto niya makita tayo parang mga payaso na nagpapatawa. Di mo alam kung anong tuwa niya sa likod nun. Sobrang weird niya, promise. Saan man tumayo si Lin Huilan, yun ang pinakamataas na lugar para sa akin. Kahit anong isuot ko. Dahil gusto ko lang talaga. Yung mga tao di marunong rumispeto. Wala akong pakialam sa kanila. 3 anak ang kasama ko sa buhay. Pero imbis na suportahan ng pamilya, pinagtatawanan at dinadown pa ako. Kung pamilya ko mismo di ko maasahan, ako na mismo ang magiging sandigan ko. Lee, Deputy General Manager. Nandito. Simula ngayon, magtatayo ako ng Women's Entrepreneurship Foundation. Yang foundation na to, hindi lang pera ang binibigay, pati lakas ng loob. Gusto kong lahat ng babaeng malakas at porsigido. Matupad nila ang pangarap nila.